Ryan! Ang buong internet nagkakagulo sa balita na baka mawala na raw ang Nissan pagdating ng 2025. Puro ganito ang feed ng YouTube kapag nag-search ka ng Nissan. Game over Nissan, Nissan bankrupt, the end for Nissan. Lakas mga clickbait, no? Isa ka ba sa mga kinakabahan? Kung curious ka saan nanggaling tong balita na to, galing sa isang unnamed source na isang high-up executive ng Nissan na na-quote ng Financial Times. We only have 12 or 14 months to survive. Kaya lahat-lahat na usapin tungkol dito sa Nissan, tungkol dito. Pero bakit nga ba? Kung napapanood mo to ngayon, swerte mo kasi kinompile ko na lahat ng mga info na kumakalat sa internet. At mamaya, i-discuss ko sa'yo mga na-raise na issue tungkol dito. Ito raw yung mga rason or signs na bakit hindi na daw tatagal ang Nissan. Una, sa operations. Ito ang nahanap ko. 9,000 employees tinanggal worldwide, leading to more or less 20% down ng production ng mga kotse nila. Tapos malamang, equals 20% down ng sales rin yan. Kasi syempre, kung walang unit, walang mabebenta. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Tapos, ang comment ng mga analyst sa internet, can't cut product because may not have the unit that consumer wants. They're not going to have product to sell that you want. Or in other words, baka wala na raw produkto ang Nissan na magugustuhan ng car buyers. Tapos pagdating naman sa usapin ng financials, may utang daw ang Nissan. 1.6 billion na utang na kailangan bayaran ng 2025. At pagdating naman ng 2026, 5.6 billion US dollars. At currently, itong 2024, yung operating profits nag-drop by 85%. Tapos overall profit naman down by 90%. Pagdating naman sa partners, ang mga Nissan dealers daw ay selling at a loss. Tapos 'di ba, may Renault, Nissan, Mitsubishi Alliance. Nag-offload na raw ng interes ang Renault sa Nissan. Binenta na rin ng Nissan pabalik sa Mitsubishi ang shares nila. Pagdating naman sa consumers, hindi na daw binibili ng car buyers ang mga kotse ng Nissan. Kaya daw may low vehicle sales globally. Tapos, wala daw e-power models na binibenta sa US. At tulad ng kahit anong Japanese auto brand, may slow adaptation daw pagdating sa electrification. Tapos, dagdag ko na rin na dahil pa rin daw ito sa Carlos Ghosn issue. At yung current na CEO ay tumanggap ng self-pay cut ng 50%. At yung Chief Financial Officer, nag-resign daw. At ang hiyaw ng karamihan, Honda daw ang posible na magiging partner nila para masalba sa mga problema nila. At ngayon, malamang, nasa isip mo kung lahat ba ito ay totoo. Sasabihin ko na sa'yo, lahat yan totoo. Kasi kung hindi, malamang, dinibang ko na rin yan. 'Di ba? Ang contents ko ay para magbigay ng proper information sa viewers natin. Kaya dapat mag-subscribe ka. Support mo na ang advocacy natin. At huwag mo na rin kalimutan i-like yung video kasi for sure maliliwanagan ka dito. Kaya sasagutin na natin ang pinakamalaking tanong ngayon. Mawawala nga ba talaga ang Nissan? Actually, ikaw ang ipapadecide ko pagkatapos natin sagutin mga issues na sinabi. Unahin na natin yung pinakawalang kwenta, yung issue kay Carlos Ghosn. Kung hindi ka updated sa nangyari dati, ito yung CEO na pinahuli sa Japan sa hinala ng paggamit ng pera ng kumpanya at hindi pagdeklara ng kanyang profits. Kasi sabi daw ng mga internet analyst, si Carlos Ghosn daw ang secret to success at downfall ng Nissan. Kasi nawalan daw ng tiwala ang mga tao sa Nissan kaya hindi na daw binibili ang kanilang produkto. But arresting him and making a scene and making this a global story was a huge mistake. Ikaw ba, hindi ka na bibili ng Nissan dahil sa rason na yon? At speaking ng hindi na daw binibili ang produkto ng Nissan, kaya daw may low sales globally, teka lang, napanood mo na ba tong episode ko na to?
top car brand sold sa buong mundo itong 2024? Hello, number 7 ang Nissan. Sobrang daming benta mo dapat para malagay ka dito. At dito pa nga sa Pilipinas, number 4 ang Nissan. Madaming car brands ang bumababa ang benta worldwide sa pagpasok ng mga Chinese car brands. Siyempre, may adjustment sa benta, di ba? Tapos yung sinasabi nila na slow adaptation to electrification, tsaka yung baka mawalan sila ng produkto na gusto ng tao, paalala ko lang, may e-power ang Nissan. Hindi nga lang binibenta sa US, nauna pa ang Pilipinas. May Nissan Leaf na full electric vehicle at nung Philippine International Auto Show, kaka-announce lang ng Nissan na madami pa silang kotse na kinoconsider para tingin sa Pilipinas. At pagdating naman sa usapin ng pera, medyo mas komplikado pero kabit-kabit. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Nag-down ang overall profit ng kumpanya. Malamang, kailangan mo mag-cost cut. Magbabawas ka talaga ng gastos para tumaas ang bottom line. 9,000 na tao nawalan ng trabaho. Malaki yan kung sa isang bansa. Pero worldwide ang pinag-uusapan natin dito. Kasama to sa large-scale restructuring ng Nissan para makasave ng $3 billion sa operations. Tapos 'di ba may 50% pay cut si CEO? Pero sure naman ako na kahit kalahati na ang sweldo niya, malaki pa rin. Millions of dollars pa rin naman ang ending niyan. At yung nag-resign na CFO, yes, nag-resign siya bilang CFO. Pero dahil siya na ang magiging head ng operations sa China market. Sa ibang salita, ibig sabihin nun, tututukan ng Nissan ang isa sa pinakamalaking market sa buong mundo. Tapos yung mga utang na kailangan bayaran na 1.6 billion sa 2025 at 5.6 billion naman sa 2026, ewan ko lang etong 2024, down na nga ang Nissan at lahat, pero as of November 2024, meron silang 8.3 billion liquidity. Meaning, hawak nila yon to their disposal. Yung usapin naman ng alliance ng Renault, Nissan, Mitsubishi, nagbentahan nga sila ng shares. Pero sa isa't isa, nakasama sa buyback program ng bawat brand. Renault, nagbenta ng Nissan, pabalik sa Nissan. At Nissan naman, nagbenta pabalik ng shares sa Mitsubishi. By the way, kung na-excite ka sa Honda-Nissan merger, parang kilala ata ang Honda bilang independent manufacturer. Kaya nice try na lang siguro para dito. At last but not least, yung dealers na selling at a loss. Pwede, pero not accurate. Kasi grabe naman na ang competition ngayon, lalo na sa pagpasok ng Chinese car brands. So pwedeng ginagawa na lang nila yon for market share. Tandaan, hindi naman kasi sales lang ang business ng dealers. May service rin. Actually, ito yung biggest sign kung tagilid na ang isang brand. Kapag nagsasarahan na ang dealers. Kasi ibig sabihin nun, ayaw na nilang mag-business sa brand na yon. Pero again, selling at a loss lang ang sinabi, 'di ba? Hindi naman closure. At wala ka naman nababalitaan na nagsasara na Nissan dealers dito sa Pilipinas, 'di ba? Nasagot ko bang lahat? Kung may nakalimutan man ako, pa-comment na lang sa comment section. At syempre, hindi naman ako manghuhula para malaman ang future. Pero sa tingin mo ba, may sense naman mga sinabi ko para mag-fearless forecast na hindi magsasara ang Nissan, no? Tsaka masyadong kilala na ang pangalan ng Nissan, bebenta yan kung sa bebenta. Kung hindi man ibang car brand ang sumalo sa kanila, pwede naman ibang holding company ang bumili ng shares nila para lumutang sila. Ikaw, anong fearless forecast mo? Comment below. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para parati ka updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.